Kwentuhang di mo pagsasawaan. All-in-one life success stories na mapapasana all and inspire ka. Ito ang podcast na pakikinggan mo sa almusal, tanghalian at hapunan. Ito ang PB&J, hosted by Gemma Galanza and Ella De Jesus. Peanut Butter and Jella, brought to you by Arena Plus Sportsbook. Dito, sama-sama sa arena. Welcome back ulit sa atin. Hello, partner. Pero welcome back din sa ating mga viewers and listeners. Yan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta niyo po sa amin. At syempre dahil nga nag-number 1 tayo, this episode ay para sa inyo. Dahil gusto namin kayo maging part ng podcast milestone na to, nag-Ask Jella tayo. So yun ang gagawin natin ngayong episode. Sasagutin natin ang mga tanong na galing sa fans. Controversial to. Joke lang. Huwag naman sana. Ayan. Pero bago naman natin, sagutin ang mga malalalim na tanong ng ating viewers. Kinakabahan ako. Ay, kinakabahan ka ba? So, huwag ka munang kabahan dahil maliban sa mga may mga gusto silang malaman sa atin, dalawa, gusto din nilang malaman kung ano ba tong mga pictures na nakikita nila dito sa ating background. Parang sa ilang episode nating nilabas Na-curious sila. Mas na-curious sila. Hindi dun sa guest namin. The joke lang. Ang dami kasi natin mag-post no? True. Lahat yan na-post natin. Hindi. Pero, pero isang post lang yun. Yun nalabas namin sa lahat. Ayan. Pero, i-explain namin ng mga pictures na nakikita. Okay. So ako mauna? Of course. Okay. Eto, this photo, kasi kami, pag nagde-date kami, make sure namin na parang hindi, first time natin na pupuntahan yung mga lugar. So, kapag kunyari magde-date kami, lagi kami naghahanap ng place na hindi pa namin napupuntahan together. Kaya ito, saan nga to? Sa Palacio de Memoria, sa Pasay. Na-search lang namin siya na it's a nice place to go. Kaya pinuntahan namin. And nagustuhan naman yung place. Kaya nagpicture lang kami. This one naman, sa Canada to sa Bahan. First Canada trip na yes. First Canada trip namin together. And si Toti kasi may hawak na camera. So habang naglalakad kami, sinabi lang ni Toti na, mag-post nga kayo, ganda ng view. So nag-post naman kami. Thank you, Toti. Always. Tapos yung pinaka nasa taas, sa Taiwan yan. Yan din ang first ever namin na nag-photo booth kami. Na kaming dalawa lang. So, actually, na-crop lang yan, pero yung photo na yan, 4 talaga yan. Pero hindi na namin i-share kung ano yung buong photo. Sa amin na yun. So yan na lang. And this one, ito ang pinaka-memorable siguro dahil ito ang first photo namin na na-post publicly. Like, official na tayo. Na naglabas kami ng photo. And this was sa Dubai, nag-hot air balloon kami with the team. Championship trip namin. Tapos yung relos, eto, galing to sa Inununin. niregalo sa amin to. Tapos yung TV, joke lang. Ayan, syempre, meron pa po mga pictures nandito. Actually, dito siya sa likod namin. So, nilagay ko na dito kasi mababali yung leeg ko kakatingin doon sa likod. So, eto naman, kasama to dun sa picture dun sa Palacio. Ayan. So, yun nga, mahilig ako mag-take ng photos niya, lalo pag kumakain. Tsaka ko din, na-picture mo ako. Bilang gano'n lang ako. Pag-feel ko lang yung self ko na gusto mag-picture, magpapapicture ako. So, yan. Tapos ito, trip namin sa Japan, pang 3rd time natin. Yata. Sa Osaka lang. Osaka lang ba to? Osaka lang tayo. Osaka. 3rd time namin. So, maliit lang siya, guys. Sorry. Pero yan. Sa Harry Potter na studio. Yan. Tapos ito naman, again, mahilig ako magpa-picture and mahilig siyang, hindi pala siya mahilig mag-picture kasi, ito pala, kapag mga gantong picture, kinakabahan siya. Kasi baka, hindi magaling maging picture niya. Sasabihin niya, ayoko. Minsan, kanyari kung sino kasama namin, dito ko na magpa-picture kung kanino, ganyan. Lagi ko pinapasa. Pero sabi ko, hindi, kailangan mo na mag-practice. Kasi pag tayong dalawang magpipicture, tayo lang dalawa, kailangan marunong ka mag-picture, ganyan. So, eto, sa Taiwan to. And memorable to dahil first trip namin
with our family na magkasama. Ayan, sa Taiwan. Wait, tsaka memorable din yung sand kasi isang click ko lang yun. Tapos, ang ganda. na-proud ka na. Oo, ay, ang ganda. Oo, sabi, wow. Hindi ako masyadong pinawisan. Oo. Gumagaling ka na. Tapos, etong trip na to, memorable din to kasi first ever Europe trip namin kasama ng team. So, sa Amsterdam, medyo may time na nahiwalay kami. So, sabi ko, picture lang tayo para magkaroon naman tayo ng picture sa Amsterdam. Ayan. Tapos ito din. Yung story naman ito, kasi nga, hindi siya mahilig mag-picture. Hindi siya sanay. Mag-post sa picture. Tapos sabi ko, sige na ako nang bahala. Basta mag-post ka lang dyan, tuturuan kita. So, ayan ang naging kalabas. Ito yung kinalabasan ng picture namin. So, kunyari, tingin-tingin ka lang. Kasi buong trip wala akong photo, parang ganyan. Alam mo, pag nakita niyo yung phone niya, puro picture ko lang. Tapos, daming dalawa, ganun lang. Wala kayong makikitang picture niya. Kahit selfie, wala. So, ito naman, sa Paris. Saan niya to? Sa Louvre. Ayun, sa Louvre. Ayan, alam na natin. Alam na natin. Ayan, ito naman. Madami kaming pictures dito. Actually, may mga na-post na kami sa IG namin. So, ito naman, na-post ba natin to? Actually, hindi ko alam paano nila nakuha to. Baka kay Bea. Kami ba nag-post nito? Saan? Ito. Bea. Si Bea. So, si Bea pala. Kay Bea nanggaling tong picture na to. And mahilig kasi siya din mag-picture ng randomly lang. As in, wala feel ka. May mga picture kami kumakain, nagpipicture siya. So, parang Bea, gusto pa namin to. Pero yan, nakuha niya yung picture na to na kung saan mahilig kung gawin sa kanya. Normal na yan. Nangungurot siya ng muka. Ay, hindi lang pala muka. Buong katawan. Kahit anong ginagawa, bigla ko na lang siyang kukurutin. Ayan. So, ito naman, first trip namin sa Korea. Again, sa team ulit. Nakakatuwa kasi lahat ng pictures natin pala, travel. Ayan. So, ito naman sa Korea. Kakarating lang namin ito sa Korea kasi red eye bang tawag doon? Yung 12, yung madaling araw. Oo, yan. So, dumating kami 6 a.m. Ano gagawin namin 6 a.m. sa Korea? So, sa Myeongdong kami, nag-ikot-ikot muna kami. May bukas na. So, naghahanap ata tayo ng ugly sweater. Christmas sweater. Kasi Christmas nga. So, pang Christmas party namin. So, may nakita lang akong salamin na picture na ako. Hindi, kasi yun yung tinitest mo yung camera mo. Diba? Yes. Oo. Kasi hindi pa ako dito. First time kong gamitin yung camera. Sabi ko, try ko naman. Binibili ko to eh. Hindi ko ginagamit. Ayan. This is PBNJ, brought to you by Arena Plus Network. Maging updated sa sports podcast tulad ng PBNJ. Like and subscribe to the Arena Plus Network and PBNJ YouTube channel. Sama-sama tayo makipagchikahan. Kasama ang Arena Plus Network, sama-sama sa arena. Basketball is more than just the game. It's the culture, the players, and the stories behind every shot. Anong pakiramdam na maglaro sa finals? Paano nga ba talaga ang buhay ng isang pro player? At anong mga kalokohan ang nangyayari sa dugout? Lahat yan at marami pang iba pag-uusapan natin dito sa Basketboleros. Kung mahal mo ang laro, mas lalo mong mamahalin ang podcast na to. Hosted by Ranidel de Ocampo and GB Labrador. Brought to you by the Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. From buzzer beaters to blockbuster trades, this is your front row seat to the NBA. Here at Pinoy Step Podcast, we go deep into every play, every move, and the insider stories you won't hear anywhere else. All the highlights, all the hot takes, walang mintis. This is the Pinoy Step Podcast, powered by the Arena Plus Network. Sama-sama sa arena. Okay, now, magpupunta na tayo sa mga questions. Are you ready, Gemma? Of course. Ready Okay, na. first question. Okay. Do you ever get competitive with each other? Of course. Lagi. Pero healthy naman. Healthy. Hindi naman yung nag-aaway na kami. Hindi naman kami umabot sa point na nagkakapikunan kami dahil competitive kami sa isa't isa. Pero meron lang time, kunyari, may mga laro na nakikita ko, ganyan, kunyari, sa phone or sa mga arcade games, ganyan-ganyan. So, sasabihin ko, ka, laro tayo.
sabi ko kung sino, manalo. Ganun siya lagi, pataasa, no? Oo, may ganyan. Tapos sabi niya, di ba pwede maglaro lang? Nag-enjoy Gusto ko lang. na mag-enjoy. Bakit lagi kong contest? Oo. So, doon lang din medyo, okay, sige na nga. Laro na nga lang, ganyan. Pero pag talaga, minsan, lumalabas ang pagiging competitive namin dalawa. Pero siya ang mas madalas na yung ayaw niya ng ganun. Kasi siguro, mag-create din talaga ng pagkakainisan sa isa't isa eh. Pero minsan meron naman mga healthy competition na syempre ayaw mo magpaiwan. Yung ganun. Okay. Next question. For Ella, paano ka in-approach ng Creamline? Actually, medyo matagal na kasi yung story. So, hindi ko na masyadong maalala. Pero I remember kasi that time, no first time na binubuo yung Creamline, in-approach na din talaga ako. Kasi nga college pa kami. Yun na yung plan after ng college namin with Sir Arthur Lim. Pero dahil hindi ako naka-join before dahil nagkaroon ako ng conflict with my work before eh. Kaya, di nagperlas ako. Pagdating ko ng perlas, siguro nagkaroon ako ng time na medyo nag-struggle ako. So, gusto ko ng change of environment. Gusto ko ng change na parang I wanna step out of my comfort zone that time. So, nag-take lang ako ng risk na, lipat kaya ako ng team. Baka it will change something in me. Sinishare ko yun kay Lai. Tapos siguro, pag-usapan na namin na, try mo kayang lumipat ng Creamline. So, from there, I think yun na yung naging start. Tapos sinakausap ko na si Sir Alan. Yes. Nagulat din kami kasi wala rin. Oo, walang update. Kasi gano'n naman yung Creamline. Sino kaya ang bago? Kasi bilang, tsaka sobrang bihira na magkaroon ng bagong... Oo, yun din. Kaya magugulat kami na, nandiyan may bago. Oo, may bago. Tsaka nakaka-excite pag may bago sa amin. Kasi nga, tagal namin lang. Ito pala, paano sinabi sa inyo? Hindi ko na maalala. Hindi nyo maalala. Hindi ko na tagal na noon eh. 2020 pa yun eh. Pet peeve. Ano ang pet peeve mo? Okay, wala naman siya. Sige. Yung sumisigaw, palasigaw. Lalo kunyari, nag-uusap. Hindi mo narinig. Tapos biglang kailangan mong sisigawan. Yung ganun. Or kaya, lalo sa away, ganyan. Mas gusto ko kalma kasi. Kasi nga, nakakatakot na, pag sinigawan kasi ako, di ba parang nandun tayo na-trigger na gusto mong gumante na nasigawan mo ko or may nasabi ka na hindi maganda. So, minsan may ganon na baka, masabi kong hindi maganda. So, mas lalong hindi magiging maayos yung away. So, kaya gusto ko, kung may mga ganong bagay, talaga, dapat kalma lang kami parehas. Tsaka yun, ayoko talagang sinisigawan ako. Ako, yung pet peeve ko lang, ayoko nang malakas ngumaya. Nababother ako pag narinig ko kahit hindi ko kilala or lalo siguro pag katabi ko, di ba yun? Ayoko. Tsaka madaming kuko. yun lang. Okay, malinis. Ako din pala. Malinis din. Okay, kasi ko pala yung madumi, no? Etong tanong para sa'yo. What is your first impression sa akin nung pumasok ako sa Creamline? Masungit. Lagi Oo, naman. masungit. Kasi, nung nakilala ko na siya, nag-gets ko na kung bakit ganun siya. Pero noon, kasi ang dating sa akin, straight lang siya tumingin, ganyan. Yung talagang di ka niya kilala, gano'n, ang dating. Hindi, mahihain nga ako kasi. Oo. Yun na. Wait ka lang. Tapos, nakakadagdag pa ng sungit yung eyes niya, kasi dati naka-contacts ka pa noon. So, nakakadagdag siya ng fear sa mata eh. Kasi, lumalaki yung eyeball mo. Tapos parang, kala ko lumalabas. Lumalabas na. So, kaya pala nakakatakot siya. Kasi lumalabas. Pero gano'n. So, may extrang taray yung itsura mo. Pero, nung nag-Creamline siya, syempre, hindi pa naman din, hindi ka naman din, may pagkaonte, masungit pa rin. Kasi naman tayo agad naging close eh. Pero, tahimik lang siya. Tapos mahinhin pala siya. Ganon. Parang feeling ko kasi may pagkaano siya, maldita. Ganon yung vibes mo, para maldita ka. Mahinhin? Oh, ganyan yung boses mo. Wait lang ba? Hindi nagulat ako sa maldita. Oo, hindi yung boses mo, yung kung magsalita ka ba. Pero ano ka pala? Mahinhin ka lang magsalita, ganyan. Tahimik ka lang, ganon. So, may nagkatotoo ba sa mga first impressions? Super layo. Oo. So, na-explain niya na. Sinabi ko, ganun yung first impression ko sa kanya. So, ang na-explain niya sa akin kung bakit siya ganun, nahihiya daw siya. Kasi hindi niya alam kung paano mag-approach, kung iitayan niya ba yung... Hindi lang sa akin siguro sa ibang tao din kung paano niya... Kasi hindi naman niya nga kilala. Ganyan.
kahit dati, tsaka hindi siya sweet sa friends. Ngayon lang siya naging sweet, guys. Ngayon lang siya naging clingy, ganyan yung touchy. Pero hindi siya ganun dati. Feeling ko ilang ka din talaga kapag makikipag-usap ka or babate kahit bumati lang. Pero nag-improve na ako. Nag-improve na siya, super, guys. Thank you. Oo. Tsaka ano ka na, showy ka na rin sa friends ng feeling. Except lang kay Lai. Oo. Exception talaga siya. Parehas naman kayo kahit siya naman eh. Oo, siya din. Parang, ew, ganun. Ganun ko ba? At least mutual. Kaysa one-sided. Since team captain nyo, si Ate Lai, and also best friend mo, ano po yung reaction nyo sa relationship? Ano naging reaction nyo sa relationship natin? Was it Nung easy nalaman to niya. tell her about us? Or did you had any fears or hesitations at first? Ganun din kay Ate MG. Siyempre, hindi ako yung nagsabi sa kanya. Kasi lagi siyang pala desisyon sa feelings ko. Si Alaysa, ganyan siya talaga. Siguro ganun niya ako kakilala na alam niya kung ano yung nararamdaman ko kahit hindi ako magsalita. So, siya talaga ang unang nakapansin and nag-approach sa akin na, alam niyo yung sa One More Chance, may scene doon na yung nanay yata ni Basha. Sinabi niya na, ikukwento mo ba yan? O huhulaan ko na lang. Hindi ko alam kung tama yung line ko pero parang gano'n. So medyo gano'n yung approach niya sa akin na, sasabihin mo ba yun sa akin? O mag-iintay na lang ako. So syempre, nung tinanong niya ako na gano'n, sinabi ko na yung totoo. And of course, as a team captain and as a friend, sinabi niya sa akin yung opinion niya about it. Ganito. Syempre, hindi rin naman talaga okay sa team, di ba? Parang at first. Kasi madami rin baka maging conflict. So, kinausap niya ako mabuti about this. Pero, at the end of the day, ang sinabi lang niya sa akin, kung i-decision mo yan, panindigan mo. Knowing how private my life was, and is pa din naman. Alam niya na magbabago yung world ko talaga when I entered this relationship. So, sabi ko naman, I think it's about time na din. Sinabi rin niya yun sa akin, na baka si Gemma, ikaw nga daw yung kailangan ko sa life ko. So, yun lang. Basta sinabi lang sa akin, ayusin ko buhay ko, and alam ko na, matanda na ako, alam ko kung ano yung dapat kong gawin, and kung paano ko i-handle dapat yung relationship. So, ganun. Lagi naman ganun sila eh. And si Ate MG din ganun. Na, di ba? Lagi siyang ganun yun. Tanda na kayo, alam na yan. Well, true naman. So, as long as I think naman na wala tayong conflict with the team. Supportive naman sila sa akin. Okay, ito, for Gemma. Paano maglambing ang isang Ella DJ? Bakit maganda yung mga tanong nyo, guys? Oo. Baka hindi ba siya malambing? Hindi, baka paano nga? Paano? Hindi, baka kasi hindi nila napapansin eh. Siya kasi kilala niya rin ako. Pag kailangan ko ng lambing. Nung isang araw lang pala. So, nakaupo siya, ganyan. Tapos bigla lang ako gumunan. Nagpakita ko. Tapos nagsamla ko, wala ko sinabi. Parang gumanan ako, hello, ganyan lang. Tapos balik ako. So, bumalik ako, at sabi niya, anong kailangan? Sabi ko, parang tinanong niya lang, pero alam niya naman kung ano yung gusto ko. So, sabi ko, gusto kumain, ganyan. So, isa rin yung way niya ng lambing. Lulutuan niya ako. Pakakainin niya ako. Ganyan. Kasi, number 1, ayaw niya akong gugutumin. Dahil nagiging monster ako. Kaya para parehas kaming sweet, kaya pakakainin niya ako. Ganyan. And then, syempre hugs, tsaka mga kisses, ganyan. So, yan. Parehas lang kami. Ganun yung way namin ng lambing din. Panggigigil. Pero mas ako yung nangungurat. Hindi siya nangungurat. Ako lang pala yung nangungurat. Siya, nangangagat din siya. Oo. Medyo siya violent. Hinahagis ko siya minsan sa paligid ko. Buta pala. Kinuha niya. Maganda. Eto, anong bilin ng magulang natin na hindi mo makakalimutan? Ako ever since buhay pa yung daddy ko, lagi niya sinasabi sa amin na magmahalan kaming magkakapatid. Kahit anong mangyari. Huwag kami mag-aaway sa pera, huwag kami mag-aaway sa kung anumang dahilan. Sabi niya, lalo na pag nawala sila. Kasi kami tatlo lang yung magdadamayan. Oo. Buong buhay namin kahit anong mangyari. So siguro yun yung tumatak talaga sa akin na
hindi ko makakalimutan na bilin. Mm-mm. Kasi totoo naman yun. Yes, of course. Totoo. Oo, di ba? Pag kunyari, heartbroken tayo, si ate or si kuya yung nilalapitan natin. Ako din, pag gano'n ako, si ate agad nilalapitan ko. Ikaw? Ako, ang di ko makakalimutan yung piling maging mabuti. Feeling ko sinabi niya yun sa akin kasi alam niya, baka maalam na ng tatay ko ano yung magiging future ko. Kasi lalo ngayon niya sa sa world natin, sobrang daming nagkikreate ng hate. Sa'yo, sa atin, ganyan, na hindi naman natin alam kung bakit, di ba? So, sa kabila ng lahat ng hate na nangyayari sa buhay natin, mas piliin pa rin natin maging mabuti. Kumbaga, ibalik na lang natin yung kabutihan natin sa kanila. Ganyan. Siguro, para ma-realize din nila na baka, okay din naman maging mabuti. Baka gusto mong i-try, gano'n. So, yun. And tsaka, yung maging buo, yung family. Yung si mama ko nga, dapat mag-stay sila sa Canada. Hindi rin kinaya talaga ng father ko. So, parang nung umuwi sila, sabi niya, mas okay na buo kami. Kasi mas intact yung family pag buo kayo. So, which na-relate ko lang kasi sobrang halaga ng pamilya talaga. Okay, next question. Yes. What makes the both of you choose each other despite every negativity around? Lalim ng love na meron tayo. Yung walang makakasira na pangyayari, ibang tao, sa loob na meron tayo. So, kahit na, alam mo yun, iiyak ka na lang sa sobrang inis, sa mga pinagsasabi nila sa atin, nawawala lahat yun dahil dun sa love na meron tayo. Baka maiyak pala. Ganun. Pero, ayun ako. Kasi, hindi naman din sila nakakapasok mismo sa relationship natin eh. Parang yun lang din yung way nila siguro para masira tayo. Pero, para sa akin, hindi nila tayo masisira sa mga hate words o comments na kinikreate nila sa atin. So, walang makakasira nun. Ako naman, number 1 kasi, our relationship, ang safe place ko. Yun. Kumbaga, kahit gaano kagulo yung mundo sa paligid natin, kahit gaano kadami yung sinasabi ng ibang tao, pagdating sa ating dalawa, yun talaga yung sinasabi ko sobrang nagbibigay sa akin ng peace, ng happiness, sobrang kalma. Totoo talaga pag sinabi mo yun yung taong yun, yung pahinga mo. Oo. Kasi ganun ka sa akin. Kaya sobrang hindi natatalo yung negativity ng pagmamahal and ng peace na binibigay ng relationship natin. Kaya hindi siya mahirap. Hindi mahirap piliin. Pinipili natin yung isa't isa talaga. Kasi alam mo, pag na-feel mo pag meron kasing, kunyari, may hindi magandang comment, talagang papasok siya sa utak mo eh. Iisip-isipin mo siya. Parang pwede rin yun yung way ng pagkaaway natin. Di ba? Pero, kahit ganun yung nangyayari, mas pinipili natin yung isa't isa na hindi ito yung makakasira sa atin, okay? At I think pumapasok din dun na nagtitiwala tayo sa kung paano natin nakilala yung isa't isa. Hindi sa kahit anong sabihin ng yung ma-affect yung isip mo sa sasabihin ng iba. Tsaka malaking factor din yung family namin. Friends na nagsusupport din sa amin. Tsaka, ayun din, sinasabihan din kami na kung gaano kahalaga or kung gaano kami ka-importante sa isa't isa. Na yun lang dapat yung nagmamatter. Yes. Ella, how do you manage your nerves? Taray, nerves. Nervous system. Especially when you're sub in to serve during the crucial moments of the match. Just imagining being in your position already makes my stomach turn. I can't. Ayan, ganyan mismo yung nararamdaman ko. Umiikot yung chan. Kinakabag na. Galagi siya. Kinakabag na ako. Gagano na siya. As in, guys. Paano ko i-handle? Hindi ko alam. Kasi nagkakamali din naman ako, di ba? May mga time nga na pinasok ako ng crucial tapos nag-error ako. So, ang ginagawa ko talaga, bago ako ipasok, paulit-ulit ko kinakasap yung sarili ko. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero sobrang hirap nga kasi ng trabaho namin dahil, alam mo yung isang rotation lang yun isang chance mo lang to be on the court.
Pero pag nagkamali ka, nakasalalay sa'yo yung buong laro. Oo. Na pwedeng, pag natalo yun, automatic. Mag-change yung momentum. Oo, dahil sa'yo na, or pwede mo rin, ikaw din yung pwedeng magpa-change ng momentum. Pag naging maganda yung pasok mo, din magta-turn around. So, siya yung parang sobrang risk na iti-take mo na make or break. Ganyan. So, it's very hard. Oo. Tinatanong, pag mag-serve ka, ang inisip mo ba mag-ace or ipapasok mo lang? Ipapasok ko lang. Pasok ko lang. Ako din, ganun din ako. Pag pinapasok ako Hindi na service kasi, lang. ang hirap mag-ace sa amin. Kasi nga, hindi mo pa alam yung feel. Alam mo guys, kapag kasi pumapasok kayo ng court, minsan kailangan mo pa kuhanin yung feeling eh. Kung maganda ba yung tama ng bola sa kamay mo today. Diba? Hindi mo alam yun. Since nga, isang beses ka lang papasok, tapos galing ka pa sa labas na medyo malamig, tapos hindi mo alam yung pakiramdam sa loob. Ang hirap din, yung laksan agad yung serve mo. Kasi hindi mo ka alam kung maganda ba yung tama ng bola tong araw na yun. So, sa isip ko, papasok ko lang. Kasi madami pang pwede mangyari. Yes. Pero yun nga, pag minamalas minsan, talaga nag-error. At mababa. Pero yun naman yung thankful ako na never nyo pina-feel sa akin na ako yung dahilan kung bakit matatalo. At naman nagkakamali talaga. Thank you guys. Thank you, Creamline. Of course. Do you ever get nervous before recording an episode? Or has it become second nature? Siguro una. Sobrang kaba ko talaga. Lalo nung may guest, hindi namin alam kung paano namin bubuhayin yung episode. Tapos, pasalamat na lang din talaga tayo, kilala natin yung guest. So, sila din, nadadala nila kami. Pero nung una talaga, sobrang kaba ko. Kasi tsaka yung kung paano mo sisingitan ng magandang punchline. Oo, ganyan. Or paano yung energy mo, paano mo i-maintain. Tsaka paano ka magbubuo ng energy. Pero ngayon, okay na, komportable na ako. Ganyan. Ikaw, kinakabahan ka? Noong una din. Kasi syempre ito yung first natin eh. Tsaka it's a different type of, sa usual nating ginagawa. Kinabahan din ako kasi, yun nga, hindi ko alam kung paano ba mangyayari, kung okay ba tayo as host. Kasi iba pag host eh, di ba? Ikaw yung magdadala ng show. Lalo na pag may guest. Kasi, pag mababa yung energy ng guest mo, kailangan mong buhatin. Yes. And syempre, hindi ko rin alam kung paano ba iti-take ng tao yung yung podcast natin. So, I'm very happy din na natuwa sila. Yes. And I think okay naman. Oo. At saka nakakatawa na nagiging komportable na tayong dalawa. So, ngayon hindi na ako masyadong kinakabahan kasi parang nagkukwentuhan lang tayo talaga. Tsaka practice na to, malay nyo guys, madami pang eksenang magaganap, hindi lang podcast. Baka maging host na siya ng PB. Tony. Ay, Tony pa ba? Hindi na pala. Sorry, yung ina ko kasi. Medyo malayo na pala. Malayo na. Sorry guys, yung generation. Yun pa yung huling PBB na napanood ko. Wala pa siya naman. Did you guys ever think na magiging friends or close kayo when you first met sa Creamline? Ako, hindi. Hindi, magiging friends, oo. Kasi syempre, teammate ko siya. And approachable naman si Gemma. Pero yung friends na as in, magiging super close. Parang kagaya ng friendship ko wala MG, kagaya ng friendship ko wala hindi. I don't know, tahimik ka lang kasi nung una eh. Parang lagi kang seryoso sa training. And syempre naman, sa training lang kami nagkikita. So yun lang yung first impression ko sa'yo noon. Sobrang tahimik. Tapos di ka masyado magulo. Si Tony lang naman nagulo eh. Oo. Hindi kasi nga, nakikita sa mga videos niya, di ba? May mga time kasi na ikaw yung life of the party nga. Pero on a normal day, hindi siya ganon. Seryoso lang siya sa training. Alam mo, kunyari nga, meron kaming service receive na drill. 10 balls lang yan Si Gemma yung laging pinakamatagal matapos. Kasi kahit maganda yung receive niya, pag gumalaw lang konti yung target niya, hindi niya bibilangin. So, ganun ka kasi, hindi. Sinabi ko lang yun kasi para may basis lang kung gano'n ka serious sa ensayo. So, yun, after training, uwi ka na agad. Parang ganun lang. Hindi ka rin masyadong malabas. Nagsistay or malabas nga. So, hindi ko in-expect na magiging friends naman tayo. Ako din, hindi. Kasi nakaka-intimidate din. Friend mo din sa Ate Lai, ganyan. Diyan si Ate Gia din.
sige, friend mo pa sa TMG. Diba? So, Lasal tsaka Ateneo, magkasama. So, parang... Pero best friend si Gia. Eh, hindi. Kasi si Ate Gia din. Siya naman una yung nag-ano sa akin eh. Kunyari ako yung unang nakikipag-friends, hindi din talaga. Ganon. So, si Ate Gia kasi unang nakipag-usap sa akin nun. Thank you, Ate Gia. Ha? Kasi wala pa si Kyla nun. So, wala pa talaga din akong friends nun. So, ayun. So, nai-intimidate din ako. Baka hindi ko kaya sabayin yung yung energy. Ganon. Kasi nga, lang ako. Simple lang akong tao. Wow! Simpleng tao. Hindi, joke lang. Pero yun, tsaka yun yan. Sabi nga nila, medyo ganito lang ako. Simpleng tao. Tsaka yun yan, di ba, medyo nga natatarayan ako sa kanya nung una. Tsaka, hindi ko alam kung meron ba kaming parehas na likes, ganyan. So, actually, naging friends lang kami dahil sa aso pa. Yun. So, di ba? Si Basha. Yun. So, yun lang. Doon din kami nag-start nag-usap. Bakit yun si Basha? Basta nag-usap ata tayo sa about. Kami natin MG. Tapos, hindi ko pa alam guys na ganun pala siya. Nabigla siyang sisingit. Bigla niya narinig na pala ang pinag-uusapan. Kaya doon siya doon ka sumali. Doon naririnig mo na yung mga dogs. Bakit laging takot si Ella kay Gemma? Sa kwentuhan, sa mga episodes, lagi sinasabi ko daw na hindi ko kaya magalit ka. Ikaw sumagot, takot ba ako sa'yo? Hindi. Ako? Ako pala yung takot. Hindi siya takot. Ito lang guys. Kasi ako ngayon madalas umiinit yung ulo. So, ayun yung iniiwasan niya na uminit yung ulo ko. Kasi yun din, syempre, mag-aano ng kainisan namin dalawa. Syempre, pag nainis ako, maiinis na rin siya. So, di wala. Sumabog na yung araw na. Wala na nangyari sa araw namin, kumbaga, kung pag ganun yung nangyari. So, yun yung iniiwasan niya lang talaga na mainis ako. Tsaka kasi minsan, may mga maliliit na bagay lang, kakainisan ko. So, parang sinasabi niya lang sa akin na, bakit kailangan mo mainis? So, hindi siya natatakot sa akin. Ayaw niya lang na mas mainis ako. Kasi ako nga yung mas may hindi magandang magagawa. Siguro kasi na sa mga joke lang. Oo, sa joke din. Sa mga joke lang yun. Pero, sa totoo naman, hindi naman ako takot sa kanya. And I think it's different naman when you say na iniiwasan mo siyang mainis kaysa sa takot ka sa kanya. Diba? Kasi ako iniiwasan ko lang siya mainis kasi nga, number one, kapag nonsense mo yung kinakainisan niya, sayang yung energy niya. Tsaka, sayang din naman kung masisira yung araw namin. Ano ang reaction ng teammates, family niya nung naging kayo na? They were supportive naman. Diba, with us. Yes. Oh. And syempre, noong una nagulat sila. Some of my friends din nagulat na parang, totoo ba? Ganyan. Pero, at the end of the day, nakita naman daw nila kung gaano ako kasaya. And most of them talagang first time nakita na ganito ako ka-free and ka-expressive sa feelings ko. So, they're very happy. Ikaw? Siguro nagulat na ikaw. Kasi nga, hindi naman tayo nga close. Paano nangyari yun, di ba? So, dun lang sa part na yun. Pero okay rin naman sila. Supportive lang din naman sila. Would you rather surprise your partner or be surprised? Surprise yung partner. Ako din. Kasi nga hindi ko alam kung paano nag-react sa mga surprises. So, na-awkward ako. Lalo kapag, kunyari madaming tao. So, pero ako, mahilig din ako ng surprise. At saka ako yung laging kasi nga bida-bida ko. Lagi ko sasabihin, alam ko na yung Oo. Kahit nakakainis siya yung surprise kasi kahit hindi niya ipaparamdam na artist siya na surprise siya. Talagang laging, sabi ko na eh. Ayun. Kaya ako nagsisurprise. Then, tsaka mas gusto ko kasi nakikita kong happy ka sa surprise. Best gift you received from your partner? Ang best gift, I think yung trip to Japan na regalo mo sa akin nung isang birthday ko. Kasi yun din yung very first na time natin na nagpunta sa sa Japan. And sobrang na-enjoy natin yun kahit sobrang pagod natin, di ba? Buong halos iniikot natin yung Tokyo and Osaka. Hindi, actually, 2 weeks ba yun? 2 weeks lang ba yun? Hindi naman. 10 days naman. Almost 2 weeks. Yes. Ang dami nating memories na nabuo. Yes. Ikaw? Etong watch. Ayan. Hindi, kasi memorable din to kasi kung paano niya binigay sa akin to or paano niya sinurprise sa akin to. Kung paano ko binigay. Oo. Kasi ang kwento,
tinatanong, siguro, nag-fish siya sa akin, anong gusto kong gift sa birthday ko kasi malapit na nga, ganyan. So, lagi kasi ako nag-check din sa social media ko ng mga pusa, nakikita niya lagi. So, hindi ko rin alam, parang gusto ko magkapusa, ganyan. Tapos, pero, siyempre ako, kunyari, pero ayoko muna ng pusa kasi madami, para hindi siya pumili ng pusa. So, ako din yung nag-ano na, pero ayoko muna kasi ang dami ko pang aso Ang hirap mag-alaga, ganyan. Tapos, may isa pa akong gift. Sabi ko, may gusto kong gift. May lagi din kami pag kunyari pupunta kami ng ibang bansa. Or kunyari may makikita kami yung watch store. Sabi ko, ito yung gusto kong style. Wala pa akong gantong watch. Gusto ko yung ganto, ganyan. So, wala akong specific na name or brand no watch. Basta sabi ko, ito lang yung gusto kong style, ganyan. So, nag-check ako. So, ang nangyari, palapit yung birthday ko. So, kakontsaba niya si Bea. So, mayroon siya, pusa talaga yung namin, binigay namin sa'yo, ganyan. Ano ba, gusto mo ba kunin na namin? Bibigay na namin sa'yo. Tapos may mapakita pa siyang picture na kaganon lang yung pusa. Sabi niya, ito na kay Ate Sol na. Kunin ko na ba? Naiinis na yung mami ko. Oo, kasi kunyari, ganun pa siya. Sorry ko, ay pinatago ko kay Bea yung regalo. Oo. So, nasa bahay ni Bea yung pusa. Oo. So ako, sabi ko, ganyan-ganyan lang ako. Pero sabi ko, hindi pusa talaga yan. Pero syempre, nag-expect ako ng onte na pusa, ganyan-ganyan. So, nung birthday ko na, ganyan-ganyan. Hindi na, ibibigay niya na sa akin, ito na yung pusa. Naglolo ka ba kayo? Ayan na, nagmamiyaw-miyaw. Oo, tapos pag gano'n, box siya ng Cartier na watch. Sabi ko, syempre, sabi ko na eh. Ganun siya lagi. May video pa ata. Thank you. Hindi, pero kasi yan yung pinili ko kasi bagay sa kanya. Oo. Kaya lagi ko suot kahit hindi na bagay sa suot ko Kinakabahan ako, napakamahal. Okay, next. How do you both handle top losses in games, like in a championship match? Ayun yung medyo mahirap kasi nga, pag teammates kayo, same kayo ng pagkatalo. Kumbaga, pagtalo ka, talo din ako. Although, kahit naman hindi tayo teammates, syempre, pag partner mo, ganun din yung mararamdaman mo. Pero kasi, when you're both in the team, you feel the same way. So, ang ginagawa lang namin, mostly we just let it pass. After lang pagkatalo, iyak lang. Kahit walang salita, iiyak lang. Or minsan, nag-share lang ng naramdaman. Tapos, move on. Ganun lang talaga Minsan, kakain lang kami, manonood ng movie. Tapos, yun na, hanggang lumipas na lang. And most of the time, meron tayong mga moment na, ito na yung last day na pag-uusapan natin to. Tapos, enough na muna about volleyball. Kasi kailangan namin ng mental, break. Yes. Hindi, kasi, tsaka laging, may next game agad. Ganon. So, pag natalo kami sa championship, parang after ilang weeks lang, meron na namang game. Oo, kailangan talaga matuto ka mabilis. Mag-move on. Ganon. What are your non-negotiables in your relationship? Ako, ayoko ng nagsisigawan and nangmumura. I see. Yun yung number one sa akin. Kahit na mag-away pa tayo, pero pag once na sinigawan mo ko or minura mo ko, ayoko na. I think ako din, yung minumura. Minumura ka. Lalo pag galit. Di tsaka pag words kasi, hindi mo na yun Babalik, oo. Pag nasabi mo na iba yung sakit din na madadala mo. Tapos yun nga, hindi mo na mababawi. Tsaka ayoko yung hindi ako nire-respect. Sabi mo, nire-respect yung friends ko, family ko. Ganyan. Kahit nga yung mga strangers na, kunyari, waiter, masisigawan mo yung gano'n. Kasi doon mo rin makikita kung paano nila i-treat you. Ibang tao din. Paano pa kaya kung sa'yo, di ba? Baka gano'n din siya. So, yes, ayoko na. Sino mas selosa sa inyo? Una kasi, feeling ko naman, lahat naman ng nasa relationship, nagsiselos pag binigyan mo ng reason to be jealous. Diba? Kasi, natural, mahal mo yung tao, magsiselos ka kung may dahilan, diba? Pero yung mga petty na selos na, kunyari, nakita lang na magkatabi or may malapit sa kanya, nagsiselos na. Walang ganun sa amin. Parang sobrang bihira natin magselos sa... Ay, may pagselosan. Kahit sa mga friends.
Oo, nag-joke-joke na nga lang kami minsan. Kaya may pinapanood ako sa Pogi. Kaya may pinapanood ako ngayon. Tapos sabi ko, ay, si Baby Nick ko. Oo, gano'n siya. Next niya ako. Oo, tapos sabi niya, Baby Nick ka dyan. Oo, gano'n. Tapos, hahanap ako ng picture nung sinik. Tapos, drawing ko ng mga kung ano. Tapos, send ko sa kanya. Oo, gano'n lang. Pinsan, nag-video lang kami. Ayun, gano'n lang. Pero yung seryosong selos, wala. Wala pa, wala. Eto. Try niyo na ba mag-travel lang kayong dalawa lang? Yung long drive and unplanned na lakad? Long drive, wala pa. Parang pinakamalayo na napuntahan natin na tayong dalawa lang. Na-date ha? Parang nagtagaytay lang tayo. Or Nuvali, ganun. Oo, ganun lang. Yung unplanned na as in pagkagising namin, breakfast tayo. Yes, oo, yun. Ganun lang. Oo. So, nag-travel lagi. Lagi naman kami nag-travel na dalawa lang kami. Oo, after season, hindi pa nga tapos yung season, saan gusto pumunta? Yun na kami agad dalawa. Yun ang ano namin. Nilook forward talaga. Kasi sobrang bigat na ng dala-dala namin. Gusto na naman namin lumabas muna sa namin. Sa world namin. So, yun yung namin. Ginagawa namin after para mawala yung stress namin. Okay, eto. Magandang tanong to for you. Sa haba ng conference ngayon, tapos naglaro pa kayo sa ABC, ano yung lesson or takeaway nyo? Ako, yung lesson, syempre sobrang haba ng season. Hindi ko rin in-expect na masasagad yung katawan ko. So, I think di lang ako naging prepared sa condition ko. And then, natutunan ko din na hindi all the time kaya mo maglaro 100%. Like, yung pinaka-best mo talaga. Meron kasi tayong game na pagpasok mo pa lang, kaya ko na to, yung gano'n. Parang mapapatay ko na to kahit anong set mo, yung ganyan. So, talagang sinukat ang aking, ang powers ko nitong season na to. Pero, natutunan ko din na kahit gano'n yung nangyayari, kailangan ko lang ulit ma-feel yung sarili ko. Hindi ko kailangan maging hard sa self ko na pangit na laro mo kasi wala ka na. Ganyan, wala ka ng wala ka nang ilalaro, kaya pangit na yung laro mo, ganyan. So, na-realize ko na kaya nangyayari yun. Kasi syempre, nag-i-improve talaga. Talagang lumalaki yung level ng volleyball. So, syempre, nakikilala ka rin kung paano ka maglaro. So, talagang babasahin at babasahin ka. Dapat hindi ako mag-expect ng sobra sa sarili ko. Kung pangit yung maging laro ko, ganun talaga. Kasi nababasa ka eh. Syempre, napag-aralan ka na. Syempre, ang dami mo din talagang nagawa noon. Kaya, binabantayan ka ngayon. So, pag nangyari din yun, dapat magtiwala din ako sa mga teammates ko na i-help nila ako. Sobrang hard ko sa self ko na wala na akong magagawa, hindi ko na may help yung team ko. Pero, kahit naman wala ako sa loob ng court, may ma-help pa rin naman ako. So, pag lumabas ako, ayun nga yung ma-mindset ko na kung mawalan man ako, ma-mindset ko, may sasalo sa akin. Yes. Ganyan. At dahil napakaganda ng sagot mo, etong next question, related din dyan. Okay, knowing na isa ka sa magiging future ng team. Siyempre, mga seniors mo, mawawala na. Ready ka na ba? Hindi. Siyempre, hindi pa. Kasi, siguro perfect itong time na to, itong season na to, na nangyari to sa akin lahat. Kasi, baka nga, minumulat lang ako ni Lord na pag dumating yung time na nawala na yung seniors, alam ko na yung kung ano yung gagawin ko. So, pag nag-struggle ako, syempre, wala na akong tatakbuhan. Ako na lang, sarili ko na lang din talaga. Kaya, kumbaga, yung mga senior na lang din nakasama ko. Pero syempre, kung ikaw yung senior din, diba, ayaw mo rin naman na makikita ng mga rookie na ikaw pa yung unang hihila sa kanila. So, I think ito yung perfect time na ma-feel ko lahat ng struggle. Makita ko lahat kung ano yung dapat kong makita. Kasi para sa future, alam ko na yung gagawin. Yes. Kaya, ayun, I think, ako naman pag may mga struggle ako na-feel, lagi ko na lang talagang iniisip. Kahit sobrang bigat na talaga, na hindi ko, na parang minsan, Lord, may gusto ka pa bang gawin? May ibabangon pa ba ako sa nangyayari sa akin? Pero yun nga, minsan lagi ko lang sinasabi, may reason si Lord. At saka part yan ng buhay atleta natin. Hindi naman all the time, lagi tayong nandun sa taas. Oo. So, I think yun din. Kailangan na, kapag bumaba tayo, alam mo yun, yung hindi tayo mahirapang tanggapin. Oo. Kasi nangyayari talaga yun. Oo.
And kailangan mo lang talagang bumangon and mag-move on agad. At ma-realize mo na hindi lang doon natatapos ang lahat. Yes. At hindi ka na-define ng isang pangit na laro or isang pangit na conference kasi yun yung maganda sa sports, di ba? Lagi kang may chance na bumawi. Oo. At saka, pag na-feel ko mag-struggle itong season, nakabalik din ako. And yung sobrang, hindi man tayo nag-champion. Pero at least, naibalik ko lang ulit yung self ko bago matapos yung season. Kasi as in talaga, magpa-finals na, wala pa rin ako, guys. So, ang dami pa nangyari sa akin bago mag-finals. So, yun lang. I think, binigay lang din sa akin ni Lord yung perfect time para makabawi. But yan, sorry guys, hindi tayo nanalo. At least, madami lang din namulat sa atin. Hindi lang sa akin, pati sa team natin. Yes. Okay. Yeah. I think yun na yung mga questions na nandito. Yes. Pero, itong mga questions na to, part 1 lang. Part 1 pa lang. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong masad. Okay? Meron pa tayong part 2. Ang dami yung tanong guys ha. Kailangan ng part 2. Oo. Pero dahil love namin kayo, bibigyan namin kayo ng part 2 sa ganitong segment. Yes. Kaya, see you sa part 2. See you guys! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Arena Plus Sportsbook, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.